Nagtanong naman si Leon kina Lona at Justin kung ano ang kanilang ginagawa rito. May trabaho pang naghihintay sa kanila. May malaking event na pinaghahandaan sa Hotel 88. Nagtanong naman si Justin sa kanyang kuya, paano kapag dumating na naman yung mga pulis o kung sino man ang gustong manggulo sa kanilang ina. Siya na mismo ang nagsabi, kailangan nila protektahan ang kanilang ina. Narinig naman ni Fred ang pinag-uusapan ng kanyang mga anak, kaya pinagsabihan niya ito na hindi pwedeng huminto ang kanilang mga buhay nang dahil sa mga nangyayari. Kaya niya ang kanyang sarili. At nagtanong si Freda kay Roy kung handa na ba ang sasakyan. Nagtanong si Justin sa kanyang ina kung aalis ba siya. Ang sagot ni Freda, oo, kailangan niyang puntahan ang kanilang lawyer para handa sila sa ano't anuman. Habang si Martin, nagtanong naman siya kay Gio kung alam ba niya na darating ngayon ang mga almazan. Ang sagot ni Gio, iwan niya. Pero excited na siyang makita ang mga ito, lalo na si Luna, para malaman niya ang rason kung bakit ito nagsinungaling. Ang sabi ni Martin, sa pagbalik ng mga almazan, malalaman na nila ang sagot. Napansin naman ni Martin na may dalang bag si Gio kaya tinanong niya ito kung aalis ba siya. Ang sagot ni Gio na magpapadala lamang siya ng pera sa kanyang mamila at saka imimit na rin niya ang sponsor para sa music fest. Sinabihan ni Martin ang kanyang kapatid na mamaya kailangan niya ito sa hotel, kaya umalis na nga si Gio upang makabalik na ito kagad sa hotel. Samantala, pinagalitan naman ni Martin si Sari nung hindi nagawa nito ang kanyang trabaho. Napapirmahin ang tourism treasurer sa kanilang gagawin na event at mahalaga ito upang masimulan na nila kaagad ang event sa Hotel 88. Nung nasaksihan na naman nila Rafi at Monita pinagalitan si Sari, kaya nagpustahan ang dalawa kung hanggang kailan matitiis ni Sari ang masamang ugali ni Martin. Ngunit hindi magre-resign si Sari at hindi siya nasasaktan na palagi lamang siya pinagalitan ni Martin dahil para sa kanya, isang perfect guy ito si Martin. Itutuloy pa rin ni Jeyo na ibenta ang kanyang share sa Hotel 88 upang makasama na niya ang kanyang mamila dahil wala naman siyang balak na manatili pa doon sa Hotel 88. Nagtanong naman si Munit kay Martin kung ano na ang sabi na tungkol sa hikaw. Ang sabi ni Martin, wala daw, circumstantial. Hindi naman daw porkit si Fred ang may-ari ng hikaw, nandoon na ito sa oras ng patayan. Pwedeng pumunta ito sa ibang araw na doon sa crime scene. Ang sabi ni Gio, ang labo naman o sadyang malakas lang talaga yung pamilya na iyon. At mga ilang sandali, dumating na nga ang mga almazan. Kaya sinalubong nila ito ni Gio at Martin. At sinabihan pa ni Gio ang mga almazan na nandito na palang malakas na pamilya. Ang akala niya absent ulit silang lahat. Nagtanong si Justin kung bakit naman sila absent. Ang sagot ni Gio, ewan niya o guilt trip. Nagtanong si Luna kay Gio kung ano ang kanyang sinasabi. Bakit naman sila magigilty? Nagtanong si Gio kay Luna na hindi niya alam. Di ba siya naman yung nagsinungaling? Ang sabi niya sa kanya yung hikaw, pero hindi naman pala. Galit na sinabihan ni Leon sina Gio at Martin na sila nga ang nag-report sa mga pulis. Ang sabi ni Martin, oo, at bakit mali ba ang kanilang ginawa? Ang sabi ni Leon na hindi muna sila tinanong para malaman ang kanilang version. Ang sabi ni Martin, para magsinungaling na naman sila. Nagtanong si Gio kay Luna kung bakit siya nagsinungaling. Ano ba ang kanilang tinatago? Takot na takot ba sila maungkat ang totoo? Sinabi naman ni Luna kung bakit siya nagsinungaling dahil alam niya na ganito ang mangyayari na magtatalo na naman sila at saka ayaw na rin niyang magkagulo. Sinabihan ni Martin si Luna pero sa ginawa niya mas lalo pa silang nagduda. Sinabihan ni Leon si Martin na pinoprotektahan lang nila ang kanilang pamilya. Nagtanong si Martin, paano sila? Hindi ba may karapatan din sila na malaman ang totoo? Sinabihan ni Leon sina Gio at Martin na intindihan niya. Pero ngayon nag-report na sila sa mga pulis, may nahanap ba sila? Hindi naman nakasagot sina Gio at Martin. Galit na sinabihan ni Justin sina Gio at Martin na kahit ilang beses ba silang mag-report, wala silang malalaman na kahit na ano. Ang sabi ni Leon na simula ngayon, kakalimutan na nila ito. Nagsorry na sila na hindi nagsabi ng totoo si Luna, pero sinusigurado niya sa kanila na walang kinalaman ang kanilang ina o kahit na sino sa kanila. Kinagabihan, nalilito naman si Kiko kung sasabihin ba niya sa kanyang mga kuya ang kanilang pinag-usapan ni Jade.
Pinagsabihan naman ni Chisk ang kanyang kapatid na huwag niya itong sasabihin dahil kapag nalaman ng mga almazan ang kanilang pinag-uusapan ni Jade, magagalit ang mga kapatid ni Jade. Kapag nagalit ang mga almazan, wala na, galit yung mangunguna. Paano na sila makakakuha ng tamang sagot? At paano nila malalaman yung totoong nangyari kung galit yung pauunahin? Ang laking gulo nito. At ito pa ang malala, magagalit sa kanya si Jade. Hindi na siya pagkakatiwalaan ulit ni Jade at hindi na siya nito papansinin. Kaya kinabukasan sa pagkikita nila Kiko at Jade, pumapayag na nga si Kiko sa mga pinaplano ni Jade at tutulungan na niya itong tuklasin ang totoo at kinakailangan mangako nila sa isa't isa na walang makakaalam sa kanilang pinaplano hanggat hindi nila malalaman ang totoo. At nangako naman ito si Jade at agad naman sila nagtago nung dumating ang mga pulis. Sa pag-imbestiga ulit ni Henry sa hotel, nalaman naman niya mula kay Rafi na may dalang envelope si Mike nung umalis ito ng hotel sa araw mismo sa kanyang pagkamatay. At hindi nila ito nakita nila Henry sa crime scene, ang sinasabi ni Rafi na brown envelope. Napaso naman si Frida nung nawala siya sa kanyang sarili. Dahil marami itong iniisip, agad naman ginamot ni Roy ang mga kamay ni Frida at makikita mo sa kanyang pagmumukha ang kanyang pagnanasa kay Frida. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa The Secret of Hotel 88.